Magandang araw at gabi sa inyong lahat po. At dahil wala naman akong makausap dito at kasama, naisipan ko naman magbinuang sa aking video. Naisipan ko naman po pala mag-video sa aking munting tindahan. Yung tindahan na inutang ko lang. Yun na nga po, nangutang ako dahil nangangarap akong yumaman. Uy, nangangarap kasi akong yumaman kahit papano, kahit pa sa pangarap na lang. Yun na nga po, marami sa akin nagtatanong bakit daw ako nangutang dahil lang sa pagtinda. O syempre dahil nga tinanong ako, sabi ko sa kanya dahil gusto kong yumaman sa utang. Yung hindi pa siya maniwala, ang sabi niya daw kasi sa akin nung una ang dami ko daw pera. O syempre nga dahil mabait ako ay pinakita ko sa kanya yung aking utang. At dahil nga sa sobrang kabaitan ko, sabi ko sa kanya, sumama ka kapag magbabayad na ako. At yun na nga po, tumugtong na naman siya. Kasi nga nakakabili ka ng laptop. O syempre sinagot ko naman siya. Ang sabi ko, hindi ko yun pera yung ipinambili noon. At sabay dugtong ko, ang sabi ko, mumurahin lang naman yung nabili namin. Yung sakto lang na mayroong magamit ang aking kapatid. Kasi mahirap talaga yung maghiram-hiram ka lang ng laptop na hindi mo naman laptop. Minsan kasi kapag maghiram ka ay sabihin pa na ito ay sira. Kapag talaga ang maririnig mo na ako, nakakadurog talaga ng puso. Naiintindihan ko din sila dahil hindi naman mura ang kanilang binilhan. Yun sa amin nga, mayroon lang dumating na himala bago kami nakabili. At yun na nga po, maiba natin na naman ang kwento. Yun na nga po, kaya pala ako nangungutang dahil para meron akong pagkakaabalahan sa buhay-buhay. Dahil nga naman ay pinagbabawalan ako ng aking inang lumakad, kaya hito na lang ang aking gagawin. At syempre nga dahil sa sobrang kabaitan ko at hindi ko kayang suwayin, kaya ito na lang ang aking gagawin. Yung sinabihan ko nga ang aking ina, ang sabi ko ang tagal-tagal na nun, siguro hindi na yun mangyayari sa aking buhay. Yung maramdaman mo talaga sa kanya yung takot at walang tiwala sa akin. Minsan nga ang sabi niya sa akin kung hindi ko daw itinigil yung pag-inom ko ng gamot. Uy, ng maintenance na gamot ko ba? Dati kasi ay mayroon akong iniinom na gamot or yung maintenance na gamot na iniinom ko. Tama ba? Yun ba yung tawag doon? Nakikita ko kasi ang aking magulang ay nahihirapan sila sa paghanap ng pambili ng gamot. Minsan na nga yung... Uy! Ano ba tong dila na to? Yung wala na kaming bigas kaso nga mas pinili ng aking ina na bilhin na lang yung gamot. Naaawa naman ako sa aking mga kapatid dahil nagugutom sila. O syempre dahil nga maawain ang aking puso. Uy! At syempre itinigil ko talaga yung gamot. Ang sabi ko nga, wag nila akong magdarna. Uy, ang sabi ko nga ay Lord, ikaw na ang bahala sa aking buhay at katawan. Uy! Yun na nga ay nagalit talaga yung doktor ko dahil itinigil ko yung gamot. Pero ang sabi ko nga sa aking ina, inahayaan mo lang siyang magalit. Naiintindihan ko naman yung doktor dahil para naman sa akin iyon. Uy, basta nasabi ko na lang sa aking ina, ang sabi ko sa kanya ay di na lang ako makikipaglaro. Dahil nga bata pa ako noon ay nasabi ko ang mga salitang ganun. Syempre naman dahil nga masunurin ako, talagang hindi na ako nakikipaglaro o nagpapapagod. Uy, sa totoo lang naman din ay natatakot din ako na atakihin ako. Nararamdaman ko talaga kasi kapag pagod ako ay parang nanghihina ang aking
aking katawan. Yung tipong kahit ang tagal na ng aking pahinga perong hinang-hina pa rin ako. Pero dahil nga nagpapatupad daw ang puso ko at isipan at katawan, ang ginagawa ko ay nagngingiti-ngitian na lang ako kahit meron akong nararamdaman na masakit sa akin. Ayaw ko kasi minsan nga ipakita sa aking magulang na meron akong iniinda. Uy, pero kapag masakit na masyado ay hindi ako makatiis ay reklamo ta. Pero minsan talaga ay nakakainis na minsan ng aking ina. Yung pati ang kapatid ko o mga kapatid ko ay parang walang kalayaan. Uy, yung gusto niya kasi na lagi mayroon akong kasama kahit tinatamad na ang aking mga kapatid. Ako naman ay nagagalit sa kanila, ba't nila ako sinusundan? Uy, hanggang dito na lang. Bye-bye!